Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli sa mapagpalang pagbati po at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side, ang ating executive producer, Miss Stephanie Vicente. Katuwang niya of course ang ating kasamang si Ginoong J. Arevalo. Sa Master Control, kasama naman natin si Miss Susan Aizon at sa ating wirecast si Justin. Kami po ay inyong nasusubaybayan, napapakinggan at napapanood live sa pamamagitan nating Facebook broadcast sa inyo pong mga Facebook browser. Type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service at sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave broadcast. Of course, utilizing ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. At syempre hindi yung magpapahuli dyan ng ating mga cellphone natin, yung live audio streaming broadcast natin sa inyong mga cellphone. I-download nyo lamang po ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Yan po ang iba't ibang mga pamamaraan para kami po inyong masubaybayan at ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, bago muna ako dumako sa nilalaman ng ating programa, huntahan, diskusyon at paghimay sa mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Medyo magbigay muna tayo ng magandang balita. May magandang balita tayo para sa mga motorista dahil ngayong araw na ito, merong malaking rollback sa presyo ng diesel, gasolina at kerosene. Sa diesel, mga nasa 9 pesos and 26 centavos, something around that, 9 pesos. More than 9 pesos ang ibinaba. Sa gasolina, more than 4 pesos ang ibinaba. And of course, sa kerosene, more than 10 pesos ang binaba. Parang ito na yata yung pinakamalaki na nakita ko sa matagal na panahon na rollback sa mga presyo ng ating produktong petrolyo. Tuloy-tuloy na kaya ito? Yan, depende po yan sa mangyayari sa Middle East, lalo na sa pagitan ng US at Iran. Makakamit na kaya yung tinatawag na Memorandum of Understanding o Agreement sa pagitan ng US at ng Iran para makalaya na o mabuksan na itong Strait of Hormuz. Naku, pero mukhang mukhang maigting pa rin ang pagtatalo at kaliwat kanang pag-atake ng dalawang panig. Anyway, sige, babantayan po natin yan. At least para sa araw na ito at sa susunod na linggo, medyo makakagaan ng konti sa bulsa ng ating mga kababayan. Sana nga lang bumaba ang epekto nito sa mga palengke, sa mga pangunahing bilihin. Alright? Okay, sige, that's good news. Ngayon, ito na tayo. Siyempre, may naganap na naman na Senateplex kahapon, di ba? May naganap na naman na Senateplex kahapon. Yan po ay ang pagka-aresto ni Senator Jinggoy Estrada dahil po sa warrant of arrest na inisyu ng 5th Division ng Ombuds ng Sandigan Bayan para sa kasong para sa kasong plunder. At of course, nagkaroon na naman ng komosyon sa Senado, nagpunta doon na si IDG, nagpunta rin doon si Secretary John Vic Remulla ng DILG, nandun din ang ating Philippine National Police. At of course, nagkaroon din ng Senateplex eksena sa mga senador. Nagkaroon ulit ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng hindi naman pagtatalo kundi diskusyon sa pagitan ni Senate President Alan Peter Cayetano at ni Secretary John Vic Remulla ng DILG. Okay? And of course, syempre, marami pa nangyari. Alam nyo ba na, ewan ko lang kung alam nyo ito hindi na sumipot, hindi na bumalik yung mga majority senators sa Senate Plenary Hall. Hindi na sila bumalik pagkahatid kasi kay Senator Jinggoy sa Sandigan Bayan, hindi na ho nagsibalikan yung mga Senate majority
lawmakers natin. Naiwan na lang yung mga minority lawmakers, kasama si former Senate President Tito Soto, si Senator Erwin Tulfo, sino pa? Si Senator Win Gatchalian, at silang mga minority doon, okay? So, nabitin, parang na matatawag na held hostage na naman ang Senado sa nangyari kahapon. At may mga batas na naman na nabinbin na hindi natalakay. At meron nga sinasabi dito yung mga minority senators, nangihinayang sila dahil merong, I think, 2 o 3 up for CA approval para maging general, may angat sa general. Hindi yata ito natuloy dahil nga po wala nga po ang Senate majority. Lalo na nawawala yung presiding officer, which is, of course, siyempre yung head ng ating Senate President Alan Peter Cayetano. Well, to take a political and lawful point of view dito, ito himayin natin. Kung ano ba nangyayari ngayon sa Senado, ano ba ang tingin ngayon ng publiko sa Senado? How is the public assessing and reacting to this? And may pag-asa pa ba ang Senado na to get their act together para po sa kapakanan ng taong bayan, para sa atin, hindi lamang yung mga nandito sa loob ng bansa, maging yung kayo mga overseas Filipino workers na sumusubaybay sa atin. May pag-asa pa ba na maibangon muli ang Senado? Nasa linya po natin ang komunikasyon ng ating pong kilalang law professor and of course, ang ating political commentator, walang iba kundi si Attorney Mel Santamaria. Attorney Mel, magandang umaga po at welcome sa programang Global na Tayo. Magandang umaga sa inyo at sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Mabuhay po kayong lahat. Thank you very much po, Attorney Mel, sa pagpapaunlak po sa amin. Unang-una, bago ako magsimula, ano po ba ang assessment ninyo dito sa mga nangyayari ngayon sa Senado bilang isang law professor and political commentator? At disappoint ang mga pangyayari sa Senate at saka talagang parang sliding down na to the abyss Sana mapigilan yan sapagkat nga hindi maganda yan. The Senate should be the pillar of democracy, the site of civil debate at saka civil arguments. Pero ang nangyari na nakita natin kahapon at nasaksiyan, number 1, walang nangyari sa sesyon. Number 2, sa labas naman, nag-aaway doon o hindi nag-aaway, nagkakaroon ng argumento. Alam mo, Ray, napaka-importanting maintindihan ng ating mga kababayan ito Sapagkat tandaan natin, 3 ang sangay ng gobyerno. Judiciary, legislative, at saka executive. Ang judiciary ang nag-i-issue ng warrant of arrest. So kahapon, nakikita natin ang gumagalawang judiciary, may warrant of arrest. Ang executive ang nag-i-implement ng batas, ang nagsiserve ng warrant of arrest. So nakita natin na ang executive, through the proper authorities, nagsiserve sila ng warrant of arrest. Ang legislative ang bumabalangkas ng batas. At that point, hindi natin nakikita yon. Ibig sabihin, the only functioning government work at that time was the judiciary and the executive. At kung sasabihin nating magagalangan ang dalawa, dapat maintindihan natin, dapat pumaling ang galang sa mga taong nagtatrabaho ng panggobyerno. Ang judiciary may warrant of arrest at ang executive sinaserve yung warrant of arrest. Ang legislature noon walang ginagawa. So therefore, kung titimbangin mo, kanino ba tayong respeto ang mananaig? Dapat doon sa gumagawa ng kanilang trabaho. Napakasimpleng intindihin kasi di ba? Pero ano nangyari? Nagkaroon ng argumento. At isinasangga lang o pinasasangga yung tinatawag daw na independence of the Senate. Totally irrelevant. Totally irrelevant sapagkat sa legal warrant of arrest, walang makapangyarihan, walang may pribilehiyo, walang mayaman, walang politiko, walang mayayaman. Ano yan? Lahat tayo dyan pantay-pantay. Dapat nga, pag isinerban ka ng warrant of arrest, babasahan ka ng Miranda rights, poposasan ka at dadalin ka sa polisya. Di ba?
Pero Yes. anong nakita natin kahapon? Parang nagre-resonate sa ating mga taong bayan. Aba, kung meron ka palang, if you could, tawag mo dito, doon pala sa grupong yun sa Senado, may mga Yes. grupo doon na parang fraternity na ipoprotektahan ka, parang kung kasapi ka, bibigyan ka namin ng konting privilege, pangangalagaan ka namin at all cost, no? So nakikita natin yung double standard kung ikaw ay observant, no? Pero mabuti na lang, to the credit of Senator Jinggoy Estrada, siya ay sumuko. So mabuti na lang ganun ang nangyari. Alright. Malayong malayo sa naging insidente nung si Bato ang hinahanap sa Senado. Alam mo Ray, nung si Bato, hinahanap sa Senado at tumakbo doon si Senator Bato, anong nakita ng taong bayan? Tayong mga nanood, hindi na yung legal Nakita natin the powerful protecting the powerful. Yun. Nakita natin yon, doon tayo nainis. At pangalawa, parang may tribal mentality. Para bang sinasabi basta't kasapi ka, gagawin namin lahat para sa'yo at all costs. Kahit na gumawa ng isang resolution na yung sanctuary na walang base sa batas at walang base sa konstitusyon. And number 3, nakita ng mga tao na dito pala sa atin, kailangan mong i-associate ang iyong sarili sa isang politiko o makapangyarihan para magkaroon ng certain privileges. Talagang double standard. Yes. Kaya nagngit-ngit ang mga tao noon. Pero mabuti na lang ngayon, medyo humupa ng konti, nagkaroon ng kasagutan, pero sumuko. Sumuko si Senator Jinggoy Estrada. And to his credit, ginawa niya yon. Alright. Pero sa tingin mo, Attorney Mel, may pagkakataon pang maibangon ng Senado ang kanilang imahe, reputasyon at integridad sa mata ng publiko at sa mata ng batas. Meron pa ba tayong pwedeng asahan na something silver lining out of all of this na pwede nating masabing makakabangon pa, makaka-recover pa ang Senado sa mga sunod-sunod na mga insidenteng ito? Nga makarecover pa. Pero dapat ang ating mga senator ngayon, they must accept reality from the majority to the minority. Alam mo, Ray, kung nagkakaroon ng hidwaan o tensyon ang dalawang grupo sa Senado, yung minority at majority, yung Senate President, dapat tinatransform niya na ang sarili niya sa isang mediator. Ibig sabihin, dapat siya ang nasa gitna. He is supposed to have moral ascendancy. Dapat mag-executive session, titigil niya ang proceeding. Kagaya nung ginawa ng veteranong si Tito Sen, di ba? Siya na ang tumayo. Mag-adjourn tayo. Di ba? Dapat ganun ang ginawa niya. Pero nung nakaraan, nakita natin si Senator Cayetano, siya pa ang nag-move to divide the House. Yes. Ibig sabihin, botohan na. Bakbaka na yon, di ba? So, ibig sabihin ko, he must also be able to temper the tension. Pero ngayon, kung tatanungin natin kung may pag-asa pa, napakalalim para at nagiging personal na ang pag-aaway. Kaya it takes courage for all of them to have that sense of statesmanship na ngayon para mabuo yung Senado. Kasi as of now, let us face it, walang nangyayari dyan. You mentioned, Attorney Mel, statesmanship. Meron pa bang statesmanship sa Senado? How can you compare the Senate now, if you were to compare the Senate now to the Senate of old, let's say 10 or 20 years ago, or even more, meron pa ba tayong statesmanship na natitira sa Senado? What a sharp observation, Ray. Tama, no? Parang ang damdamin ng mga tao because of the continuous succession of events na pare-parehong underpinning motive para lang power struggle Kung ganyan ang mangyayari ang compare natin talagang napakalayo. Nung araw makikita mo si Salonga LP yan, nakikipag-usap let's say kay Pelaez o kay Marcos. Senior mga nasyonalista yan. So makikipag-usap pa sila sa isang independent, si Mang Lapus. So ibig sabihin, they were civil enough
to transcend their differences Yes. even on a personal level. Pero dito sa nangyayaring ito, di ba, may pasaringan-saringan pa. Wala kang legal background. Di ba, may mga ganun-ganun pa. Tapos nagpapalagay pa ng film kung ano-anong mga mukhang walang kabase-base. It's just the low of the lowest at this point. Pero sana may pag-asa pa. Sana they find their place, no? Alright. Now, going outside the Senate, Attorney Mel, syempre yung mga senador na yan, hindi naman makakapwesto yan kung hindi iboboto ng taong bayan. Do you see any problem sa electorates natin in choosing who to elect and who to put sa mga posisyon na ito? Alam mo, sabi nga natin dito sa ating bansa, no, may patriarchy, no, merong ang eleksyon is transactional. Ang eleksyon ay kumikiling ka sa taong malakas na kaya hindi ka na nagde-decide. I think there is already some kind of movement. I think ang mga tao parang unti-unti nang nalilinawan at nagigising. Kasi mabuti nga nakita natin yung sa Senado para makita natin ang mga pag-uugali nila. Sneering smile, parang tawa-tawa dyan, di ba? Parang grupo-grupo dyan. Nakikita ng mga tao na ay itong binoto ko, palpak pala ito. Ay itong binoto ko, wala palang ginagawa. Maganda. Palagay ko, unti-unti nang nakikita ng mga tao. Alam mo ang isang pinakamagandang sinyal dyan, Pray, ha? Yung botohan sa House of Representatives, 257 voted for the transmittal of the Impeachment articles of impeachment. Actually, napakalaki nun. Kasi ang inaasahan lang a little over 106. Di ba? So, ibig sabihin, insofar as Vice President Sara Duterte is concerned, ang ibang analysts sinasabi, probably the political capital of VP Sara na formidable nung araw is already having cracks, no? Nagkakaroon ng collapsing effect. And kung titignan mo, yung 74% ng ating mga kababayan gustong makita ang paglilitis, whether for Sara ka or against Sara ka, Sara Duterte ka. At siyempre, nagja-jibe rin dyan yung mga survey na mga maaaring maging kandidato sa 2028 election. Yung mga tandem ni Lenny at Raffy, Sara at Amy, mas mataas na si Lenny at Raffy do sa kay Lenny at Sara head to head, 11 points na lang ang diba? So nagkaka-crack na, ibig sabihin the invincibility or formidableness previously showing signs of cracking, no? So madami kang makikita dito at lalo na diyan sa Senado na naman. 'Di ba yung 13, mabuti na lang may konting galaw, may konting pag-aamin na minority pa kami, si Subiri at saka si Ejercito, no? So titingnan natin lahat ng development na to. And tama ka naman, siguro naman may silver lining to. Yes. And of course, before I let you go, alam kong meron kang prior engagement today, Attorney Mel. Pero siguro itong last question ko, naniniwala po ba kayo sa mga pahayag ng mga Senate majority, lalo na sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano, that the President Bongbong Marcos, has a hand in this sa nangyayari sa Senado, maging sa House of Representatives, particular sa impeachment trial? Take it objectively muna. We have to take it objectively muna. Kagaya nga ng nasabi ko sa iyo, ang dalawang functioning doon ay judiciary, warrant of arrest, at executive, yung serving of warrant of arrest. But that is a pro forma obligation. At meron namang Senate yan. So from the textual or optic point of view, wala. Hindi mo makikita yung ni presidente doon. Pero I am sure the president also knows what is happening. And I am also sure that he has some sentiment on this one, no? And palagay ko also nagtitimpi lang only to prevent that yung optics na may lining siya o may lining diyan. Pero kamakailan medyo nagpasaring na si presidente. Sabi niya, mukha namang ang nangyari doon noon, walang dito to eh. So,
like that. Ibig sabihin ko, I've been a critic of President Marcos Jr., but there are certain things now na parang ano siya, yung well, he is taking it very carefully, one step at a time kasi the tension is already there. Wag na nating dagdagan pa, 'di ba? But in any event, I just hope also that in the future he makes certain direct statement. Wag lang pasaring. Maybe this time yes. Pero in the future, I'd rather hope that he exert the legal power of the presidency more optically, no? Kasi at this point in time, ang sabi nga ng a lot of political experts, when you talk about the office of the presidency, it's not the time to be modest. Yun. This is the time to be able to exert some lawful things to do to at least even impliedly makita ng tao kung saan ka naglilin. So no. So there are so many things for the president to do, and he has to do it para lang sa akin. Dapat hindi siya masyadong tahimik, pero maybe he's buying his time because of the existing pressure. Yan. Alright. Attorney Mel, para naman sa publiko na nakikinig at nanonood sa atin ngayon, especially yung ating mga overseas Filipino workers, yung ating Filipino diaspora, na they're hungry for news and information at nakatutok sila sa nangyayari dito sa bansa. Anong mensahe mo sa kanila? Anong maaari mong maibigay na direksyon sa ating publiko at sa ating Filipino diaspora? Alam mo, wag po tayo mawawalan ng pag-asa. Ang Pilipinas, ito lang ang ating bansa. At kayong mga OFW dyan, kayong talagang malaking factor na nagpapatakbo ng ating ekonomiya, at maraming salamat po sa inyo. Pero huwag kayong mawawala ng pag-asa. Hindi po itong punto na iiwanan ng bansa o mawawala ng pag-asa. Tutok lang para maging abreast sa mga pangyayari, at huwag kayong mag-hesitate. Idaing ang inyong gustong idaing. Pumuna kung kailangan kayong pumuna. Magbatikos kung kailangan kayong magbatikos sa legal na pamamaraan lang po, sa legitimate way of doing it under the Constitution. Ayan po. With that, Attorney Mel, maraming salamat sa oras muli na pinagkaloob mo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Thank you very much, Attorney Mel. Maraming salamat sa inyo. Ang ating pong very well-known law professor and of course, kilalang political commentator, Attorney Mel Santamaria. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nagkakabit eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, sa iba pang kaganapan, well, posible daw pong tumaas pa. Ito, kapit. Posibleng tumaas pa ang inflation sa Pilipinas noong nakalipas na buwan, meaning May, at lumampas na sa antas noong Abril. Biruin niyo, tinatayang nasa 7.1 hanggang 7.9% ang inflation sa buwan ng Mayo ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mas mataas kaysa sa 7.2% noong nakalipas na buwan ng Abril. Yan, pangunahing dahilan po ang epekto ng digmaan pa rin sa Middle East na nagpapataas sa presyo ng pagkain at nagpapahina sa peso. Yun, at mananatiling lampas sa target range ng BSP na 2% hanggang 4% sa ikatlong sunod na buwan. Para tulungan po tayong himayin ito, itong forecast na ito na 7.1 hanggang 7.9% na inflation plus lahat po ng nangyayari geopolitically sa labas ng ating bansa at yung nangyayari sa loob ng ating bansa. And makakatulong ba itong mga naging state visit ni Pangulo sa Japan at yung mga bilateral and trade agreements na kanya na-secure at yung itong patuloy na pakikipag-usap natin with Vietnam dahil nandito po ang presidente ng Vietnam ngayon sa Pilipinas for a state visit na si Tom Lam at may mga agreements na rin po silang naidaos. So alamin po natin ang pananaw dyan ng ating Filipino-Canadian economist, walang iba kundi si Dr. Michael Batu. Dr. Michael Batu, maraming salamat po muli sa pagpapaunlak nyo sa ating programa. Good morning mula dito sa Pilipinas. Magandang umaga sa iyo, Ray, at magandang araw din po sa ating mga taga-subaybay. Here we go again, Atty. Batu. 7.1 hanggang 7.9% ang forecast ng BSP para sa buwan ng Mayo when it calls for inflation figures plus patuloy na humihina ang piso laban sa dollar. Do we see any hope na at least on your side from the outside looking in kung matetame pa itong inflation na ito ngayong buwan ng June at lalakas pa ba ang piso laban sa dolyar? Yung nakita nating forecast, Ray, no, na aabot daw ng 7.9%, that is for the month of May. And nung buwan po ng Mayo, talagang nakita natin dito yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. At yan ay nag-reflect na yan ngayon, nag-transmit na yan sa Pilipinas in terms of sa pagtaas naman ng presyo ng produktong petrolyo dyan. However, kasi ako sinusubaybayan ko yung mga datos, Ray, lalo na dyan sa global petroleum prices. Merong evidence na medyo bumababa na ang presyo. Okay. In fact, dyan sa Pilipinas nga, di ba, may mga rollback na mangyayari, no? So, yung rollback na yan, June na of 2026, no? So, kung mataas ang rate of inflation natin ng Mayo, merong possibility na pagdating ng June, medyo bababa. Mataas pa rin, pero hindi kasing taas nung nagdaang buwan. So, yan yung nakikita ko na in terms of sa takbo ng presyo ng produktong petrolyo. Now, in terms of inflation, merong chance na bababa yan, and hopefully, na medyo lumakas ng konti yung piso. Kasi pagka yung piso natin mahina, pagkamat may mga sektor na nakikinabang dyan, pero kung titimbangin mo, mas malaki ang adverse effect sa ating economy considering nag-i-import tayo ng pagkain, nag-i-import tayo ng langis, and all of those are financed or paid through foreign currencies. So kung mahina ang piso, magmamahal yung mga ini-import mo. So kumbaga, medyo humuhupa yung ating inflation, meron ding chance na may bahagyang baka lumakas ng kaunti yung piso. Alright. When we say medyo humuhupa na yung presyo sa international market when it comes to oil products, ito nakasalalay pa rin po yun, Dr. Batu, kung ano man ang magiging outcome ng pag-uusap ng US at ng Iran, tama po ba?
Absolutely. Mhm. Kasi nakadepende yan sa sitwasyon sa Middle East, particularly kung anong mangyayari sa Strait of Hormuz. Mhm. Well, although sinasabi ni Donald Trump na okay na, no, may nagkakaroon ng movement on both sides in terms of coming up with an agreement, no, para magkaroon ng kapayapaan, but still, there's nothing concrete na nakikita natin. Ano? It's Mhm. all about posturing, and it's all Yes. about, one group saying another, di ba? Kumbaga, wala pang malinaw eh. Mhm. Pero kung titingnan mo sa presyo, no, merong trend na pababa. So, kung magtuloy-tuloy pa ito, and sana naman magkaroon na sila ng agreement by this month, for example, magkakaroon kagad yan ng epekto, no, sa presyo ng produktong petrolyo globally, and pagdating din sa Pilipinas, magbababa ang presyo, Mhm. ang ating rate of inflation ay bababa, sasabayan niya ng interest rate kasi nga although may risk rin at mas tataas pa yung interest rate to Yes. Oo. further address inflation, no? Isa yan sa Mm. mga ginagawa ng BSP. So, merong magandang pagkakataon na baka bumaba rin yung interest rate kapag ka nagtuloy-tuloy din yung pagbaba ng Alright. presyo ng produktong petrol. And yet, you're right. It all depends on the outcome nung nangyayari ngayon dyan sa Middle East, Ray. Alright. Dr. Bato, alam ko na itanong ko na sa inyo to, pero gusto ko nang ulitin at least para ma-drill natin, ma-imbibe natin sa ating mga kababayan yung dahilan kung bakit nagtataas ng interest rate ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa kabila ng matataas na forecast ng inflation. Kasi nag-iisip yung ating mga kababayan, mataas na nga inflation, mahal na nga ng bilihin, magtataas pa ng interest rate. Paano kami uutang? Paano kami makakabili ng bahay? Paano kami makakabili ng bagong kotse? Kung ang taas ng interest rate, papatong kaagad sa mga loans namin yan. So how can, again, explain, ano ba ang kahalagahan ng pagtataas ng interest rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas amidst sa pagtaas ng inflation? Magkakonekta yan, Ray, yung interest rate at ang inflation. Kapag mataas kasi ang rate of inflation, ang ginagawa ng mga central bank ay itinataas nila ang interest rate, no. Ang intuition diyan is dahil ang inflation ay nangyayari dahil ito ay dahil sa pagtaas ng demand halimbawa, no, or pag-contract ng supply, ang adjustment mechanism na ginagawa ng central banks is para ma-influence sila yung galaw ng ekonomiya at yung money supply na sinasabi natin, Pagka mataas kasi ang interest rate, mababa ang money supply, at pag mababa ang money supply, mas kakaunti yung money in circulation mo, mababa ang presyo. No, so yun yung ideya diyan. Kasi ang nangyayari kapag mataas ang money supply natin, halimbawa, mas maraming piso ang kailangan mo ngayon para bumili ng isang bagay. So kapag mataas ang interest rate, ang nangyayari is yung pesos in circulation, imbis na nasa labas siya, yung mga may hawak ng piso, lalagak nila yun sa mga bangko, for example, kasi mas mataas yung interest rate. So pag nabawasan ngayon yung money supply mo in circulation, what happens is bumababa ang inflation. No? So yun yung pinaka-basic mechanism niyan, Ray, no? Kaya lang meron din akong kritisismo din diyan kasi yung mga ganyang policy, it works if yung cost ng inflation mo is demand driven. So halimbawa, talagang lumalago yung ekonomiya, no? Talagang mataas ang demand sa mga produkto. That is what way to control inflation, taas mo yung interest rate natin. However, sa nakikita natin, supply driven kasi Okay. Supply driven yung cost Source. ng inflation. No? So, kumbaga, kapag ang ginagawa ng Bangko Sentral, they're using a solution that is tuned for demand for a supply-driven problem. So, kumbaga, meron akong ganyang kritisismo dyan sa ganyang polisiya, no? Kaya nga may mga nagsasabi rin na, bakit ka magtataas ng interest rate? Ang hirap na nga ng buhay ngayon. Hindi ba? Mataas na ang presyo, bakit ka pa magtataas? Well, kasi ang naging cost nitong kagaya nung pandemic, ganun din yung sa kaso nung pandemic, nag-lockdowns, tapos after ng lockdown, tumaas ang demand. Yes. Di ba? Kasi nag-open yung ekonomiya, nagkaroon ng inflation, nagtaas ng interest rate. Yung kasong yun, Ray, that was demand-driven yung inflation kasi nagkaroon ng opening ng ekonomiya. Pero itong sa kaso natin ngayon, hindi siya demand-driven. This is driven mostly by
by contraction of supply as a result of geopolitical tensions. Ayun. So, pagkapat this policy is I have to say it's a crude policy, no, yung pagtataas ng interest rate. And yet makikita natin merong epekto, no. Pero but I think it's not the optimal solution to address the issue of inflation pa rin sa ating bansa. That is just one tool to be used, pero hindi siya yung silver bullet. Hindi siya yung the best tool in the shed. Ika nga, no, to be used sa ganitong klaseng sitwasyon. Biruin mo, Dr. Batu, ang BSP ay nagpatupad na ng interest rate hike na 4.5%. Medyo mataas-taas na rin yun, ano, Dr. Batu? Yes, so halimbawa, kung kayo po kayo considering na magpapa-finance ng inyong sasakyan, halimbawa, kayo po isang maliit na business, kayo po mag-i-expand ng fleet ninyo, medyo mataas na po ang babayaran dahil nga tumaas ng interest rate ng bahagya. Yung mga malalaking purchases, no, yung mga kasi sa pag humiram ka ng pera sa bangko, usually ano yan, yung BSP rate plus premium, di ba? So ganun yan palagi, no. So kapag tumataas yung BSP rate mo, kahit yung premium mo pareho, yung total na binabayaran mo tumataas. Yes. Yun yung idea dyan, kapag ka mataas ang inflation, what you want to do is to constrain muna, no, the economic activity para bumaba ang presyo. Pero again, as I've said many times, I mean, that is demand driven. Pero ang kaso natin ngayon is supply driven inflation yung nakikita natin sa ngayon. Alright. On other notes, and I hope itong mga susunod kong katanungan could at least help itong ating Philippine economy at kabuhayan ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas, sapagkat ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Dr. Batu, just concluded, I think last week, tama, itong mga kalipas na araw, yung kanyang 4-day state visit sa Japan. And based on sa kanyang 4-day state visit, he was able to secure important bilateral and trade agreements and even maritime cooperation. But we will focus on the bilateral and trade agreements. Sa pagharap niya sa mga Japanese private companies and investors, he was able to garner around $3 billion worth and another 56 I think million or billion mula sa mga Japanese companies to invest in the Philippines in a large swath of sectors, including from energy, agriculture, shipbuilding, digital, and everything. But I think the most, for me, ang pinatutukan ko dito is yung agreement ng Pilipinas at Japan, especially with their Prime Minister, to help the Philippines establish an OPS, at tinatawag na Strategic Oil Reserve Facility. Sa tingin nyo ba makakatulong ito? How can this help the Philippines, Dr. Batu? Well, himayin natin rin, no? Marami kasing ganap dyan, no? So yung sa kaso ng pledges, malaking amount yung pinag-uusapan natin dyan. Alam naman natin, Ray, sa mga pledges, sometimes it takes a while for that to be translated into realized investment and eventually job creation. Kasi ang goal niyan talaga, Ray, is to spur economic activity, magkaroon ng job creation, and of course, magkaroon ng mas magandang relationship ng dalawang bansa. And yet, given yung nakikita natin sa bureaucratic processes sa Pilipinas, no, sa gobyerno matagal. So, okay ang mga pledges na yan, but then the government what they need to do really is to make sure na ma-realize yung mga pledges na yan. Now, having said that, Japan pa rin, Ray, is a very reliable economic partner. No, very reliable ang Japan. Among sa mga bansa na nakapartner ng Pilipinas, I would put Japan as one of the most reliable. Na lagi na tumutulong yan sa atin. No? So, kaya itong mga pledges na ito, mataas ang kumpiyansa ko na sooner or later marirealize din ito, no? At makakalikha ito ng maraming trabaho. Now at the time, Ray, that investor confidence sa Pilipinas medyo mababa. Di ba? Kung magtinan mo yung datos ng investor confidence sa atin, medyo mababa kagad. Consumer confidence. Because of inflation, dito naman sa business confidence, dahil sa geopolitics, at saka dyan nangyayari din pampolitika dyan sa Pilipinas, medyo mababa yung investor confidence. Kaya itong mga pledges na to, it comes at a good time, no, para ma-boost yung investor confidence no, yun yung una. Ikalawa, doon sa nabanggit mo about strategic petroleum reserves. That is a very, very important
consideration. Bakit? Mhm. Kasi sa nakita natin dun sa nangyari dito sa Strait of Hormuz, kung ikukumpara mo yung mga iba-ibang mga bansa, no? I Mhm. believe tayo lang yata yung bansa na nag-declare ng national energy emergency. Yes. Mhm. We're the only country. And isa sa mga reasons kung bakit na medyo matindi yung hagupit sa atin nung nangyari sa Strait of Hormuz is because wala tayong sufficient, kumbaga kulang yung ating energy infrastructure. Whether that be refineries, no? Whether that be depots, yung mga storage depots. And considering, Ray, we are an archipelago. Mhm. Di ba? So, kumbaga, kung ikaw ay archipelago, dapat kalat-kalat din yung iyong mga strategic depots. Sa atin, Mhm, mhm. iilan lang. Mhm. No? Mhm. Kung hindi nga ako nagkakamali, Ray, hindi ko lang alam kung nandyan pa yung sa Pandakan, yung mga depot. No? Kasi nung Pero araw, parang wala na yata ngayon yun. wala na, no? Oo, Ginawang, wala na. Oo. wala na rin dyan sa Pandakan, no? So sabihin, tumatanda na tayo. Nung araw, nakikita ko pa yung mga depots dyan sa Pandakan nung araw, no? May mga kaibigan ako dyan sa area na yan. So, kailangan magkaroon tayo ng maraming ding na mga depots na pwedeng paglagyan ng mga tinatawag na strategic petroleum reserves. In fact, we can learn a lot from Japan. Because among the countries in the world, Japan has the biggest strategic oil reserve. Wow. So kumbaga kapag ka nagkaroon ng problema sa global, no, supply ng produktong petrolyo, among sa mga bansa na nakadepende, no, sa mga oil na galing sa, kasi wala namang sarili nilang isang Japan, di ba? So mga oil dependent countries, Japan has the most biggest, pinakamalaking reserba ng mga petroleum reserves na yan, strategic reserves. So we can learn a lot from them, no, in terms of how they manage the reserve, saan pwedeng ilagay, no? Kaya I think it's very timely at maganda itong project na yan. Sana matuloy po yan. Wow, talaga. Pero siyempre, bukod dito sa oil reserves nito, isa pang tanong ko, Dr. Bato, siguro last question, kasi lumalabas dito sa Pilipinas at lumalabas sa social media, maging sa mainstream media, na pumapalo na ang national debt natin, utang ng Pilipinas, to 18 trillion pesos. More than 18 trillion pesos. Napakalaking halaga nun sa isang ordinaryong Pilipino. Okay, baka iniisip ng ating mga paano namin babayaran yan? Pero siyempre, ang biruan nga rito yung kaapu-apuhan mo, dala yung burden ng pagbabayad ng utang na yan. Pero ang tanong ko dito, Dr. Bato, ano ba ang dapat na kailangan namin bantayan ng taong bayan dito sa lumalaking utang ng Pilipinas? Okay? Kasi may sinasabi na dapat merong merong ratio yung utang doon sa GDP ng bansa. Can you explain that to us? Ito kasi, Ray, may mga bansa na malaki ang utang, no? And by the way, lahat ng bansa may utang. There's no country in the world na walang utang. All countries in the world have utang. Problema lang is, yung mga bansa ba na yan, kaya nilang i-sustain yung kanilang mga inuutang? In other words, kaya ba nilang bayaran yan in the long run? There are countries like Japan whose debt is more than the size of their economy. And they could manage that. There's the United States, of course, that keeps extending their credit card limit, so to speak. And meron mga bansang kagaya ng Pilipinas na we are an emerging mid-sized economy. At ang ating debt to GDP ratio, yung sinasabi mo, Ray, it's called the debt to GDP ratio. We are more than 60% na. In fact, it's about 62% na yan. Ngayon, ayon sa mga economists ng IMF tsaka ng World Bank, sinasabi nila dyan na kapag ikaw emerging mid-sized economy, dapat mga nasa 60 to 70% yung debt to GDP ratio. Pagka mataas na yan masyado, hindi na yan sustainable, mahirapan na yung bansang mabayaran yan. So, ako sa totoo lang rin, binabantayan ko yung utang ng Pilipinas Magbuhat nung panahon ni dating Pangulong Duterte nung nagsimula siya, tapos nagkaroon ng pandemic hanggang sa kasalukuyan, makikita natin, Ray, mataas yan. Considering wala namang pandemic Kasi nung nagkaroon ng pandemic, it was
It was needed at the time. Mhm. And we also were more prepared kasi mababa yung debt to GDP ratio. Kung di ako nagkakamali, it was hovering between 30 to 40% lang noon. Ngayon, nasa somewhere na tayo between 60 to 70. Wala namang pandemic. Mhm. Hindi ba? So, makita natin na over the last, let's say, 4 years, tuloy-tuloy yung pagtaas ng pag-utang. Now, question is this. Masama bang mangutang? Well, kung mapupunta naman sa pag-generate ng economic growth, Mhm. why not? Hindi ba? So, kailangan kasi kung uutang ka, magamit mo yan sa mga proyekto that would generate long-term growth. Mhm. Kasi kung hindi yan maka-generate ng growth, wasteful spending yan. No? Alright. Para kay kapanangutang, halimbawa, napunta sa graft and corruption. Mhm. Hindi ba? So, baliwala lang yung inutang. Kaya ako nababahala kasi tumataas yung ating debt to GDP ratio and yet makikita natin yung growth ng ating ekonomiya medyo mababa siya Okay. kumpara sa mga iba nating kapitbahay. Mhm. Hindi ba? So the question becomes, saan napunta yung mga inutang na yan? Mhm. And also the Philippine Development Plan. Ang sinasabi diyan, Ray, sana na nabasa yan ng ating mga policy makers din, ng ating mga politicians. Sinasabi diyan kasi, Ray, dapat ngayon mababa na yung debt to GDP ratio natin. Nakalagay doon sa Philippine Development Plan kung halimbawa ngayon 2026, nasa na tayo dapat. Mhm. Mhm. And kung ikukumpara mo yung debt to GDP ratio according to the Philippine Development Plan and what is actually happening, malayo, mas mataas yung nangyayari ngayon kaysa doon sa dapat na sinasabi ng Philippine Development Plan. So, kaya ako nababahala ako diyan, no? Pero but then again, if yung mga inutang naman na yan ay napupunta sa productive activities, pupunta sa paglago ng ekonomiya, bakit hindi? Mhm. Di ba? Pero at the end of the day, kailangan bantayan pa rin natin, no? Because sa totoo lang, ang magbabayad niyan, Ray, yung mga kaapu-apuhan natin, hindi pa pinapanganak. Oo nga. Oo Yung nga. mga Pilipino na magbabayad ng utang na yan. Totoo. Hindi ba? Well, after all being said and done at sa nangyayari dito sa Pilipinas, Dr. Batu, do you see a light at the end of the tunnel para sa Pilipinas? Oo. Sa ngayon, Ray, very dysfunctional ang nakikita ko, no? Lalo-lalo na sa nangyayari ngayon sa Senado. In fact, napakaraming trabaho ng Senate na kailangan gawin na hindi nila magawa sa ngayon because of what is happening. And kung titingnan mo rin yung setup ng gobyerno natin, tatlong co-equal branches yan eh. So you have the Congress, Yes. Mhm. you have the executive, and you have the judiciary. Mhm. Kumbaga parang sa pagluluto, Ray, parang may tatlong tungko yan eh. Katangtong sa tatlo eh. Hindi ba? Oo. So kapag tinanggal mo yung isa, magti-tip over yung kawali. Mhm. Mhm. So, ganun yung nakikita ko sa gobyerno natin ngayon. So, tatlo yan, yung isa medyo mahina eh. Weakest link yung isa. Mhm. Diba? Kasi nga, nangyayari sa Senado ngayon, a lot of the important work, hindi nila magawa sa ngayon. Committees, diba? Oversight, pagpapasa ng mga batas. Yes. Because walang quorum, 11-11. Kung hindi sumipot yung majority, Wala na. walang mangyayari. Wala na. Kung hindi Oo. sumipot yung minority, wala ring mangyayari. So they are in a deadlock, Ray. And that has an impact sa governance at sa ekonomiya. Mhm. So, sa tanong mo, if there is a light at the end of the tunnel, I'm still hopeful meron naman, But para mapabilis yan, I think the Senate, what they need to do is to get their act together. Yun. Okay. That's true. With that, Dr. Batu, maraming salamat as usual for again giving us your precious time para makapanayang kapaw namin at mabigyan ng direksyon at tamang pananaw ang ating mga kababayan dito sa issue o matter being discussed. Thank you very much, Dr. Batu. Thanks for having me. Mabuhay po kayo, Ray, at mabuhay po ang Pilipinas. Si Dr. Michael Batu, ang ating Filipino-Canadian economist. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagtipid, bawas bill mo.
Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, kayo po ay bumabaybay na sa huling bahagi ng ating programang Global na tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Sayang at hindi natin makakapanayam ngayon ang isang senador, si Senator Erwin Tulfo o kaya si Senator Win Gatchalian. Mukhang busy po ang ating mga minority senators. And speaking of, kasi gusto natin silang makausap regarding nga po sa nangyari dito sa Senado na naman kahapon, di ba? Tulad doon na pag-uusapan namin ni Attorney Mel Santamaria at nabanggit na rin ni Dr. Michael Bato, yung ating Filipino-Canadian economist, na yung nangyayari sa Senado. Okay. Kasi po marami na po ang mga naglalabas ang mga komento at pananaw tungkol dito sa Senado na nagiging dysfunctional ang Senado. Hindi na nakakapag-operate ng tama ang Senado, hindi na nakapagbibigay ng naabot yung tamang mandato ng Senado dahil sa nangyayari ngayon sa loob ng Senado mismo sa mga senador natin. Totoo po yung sinabi nila Attorney Mel Santamaria at ni Dr. Michael Bato na parang there's a deadlock. There's a deadlock. Nagiging dysfunctional deadlock. Kasi sa ngayon, sa pagkakapiit po ni Senator Jingo Estrada kahapon, ang number ngayon ng minority at ng majority, 11-11. Kumbaga tie, 11-11. So, paano ngayon maipapasa ang mga panukalang batas, mahalagang panukalang batas? Kapag sabihin na nating naburyong na naman yung isang panig at hindi na naman umattend. So wala na namang mararating. Sasabihin wala na namang quorum. O kaya sasabihin hindi bigla na lang hindi a-attend, 'di ba? Or biglang magwo-walk out yung iba, 'di ba? So ano ang kahihinatnan ng Senado kapag ganito lagi ang nagiging senaryo? Kasi parang sa totoo lang, noong una, tinatawanan ko lang yung term na ginagamit nila, Senateplex. Tinatawanan ko lang, I think it's a joke, sinasakyan ko lang. Pero alam nyo, sa mga nakaraang mga araw, parang totoo nga na talagang Senateplex ang nangyayari sa Senado ngayon. Okay? Kaya nga naitanong ko kay Attorney Mel Santamaria, yung comparison. I don't want to compare. Ayoko naman i-compare kasi siyempre iba yung sitwasyon noon, iba yung sitwasyon ngayon. Pero hindi mo maiwasang ma-compare kung ano ang Senado noon, that was sabi 15 or 20 years ago or even older, sa Senado natin ngayon. And of course, the word statesmanship lumabas. Kaya na itanong ko na rin, meron pa bang statesmanship sa Senado sa nangyayari ngayon? At mahalaga yung pananaw ng ating mga taong bayan, ng ordinaryong Juan de la Cruz, ng isang overseas Filipino worker na nagtatrabaho sa labas ng bansa para sa kanyang pamilya, nagbabayad ng tax, nagre-remit, di ba? Dahil nga sa nasabi nga lagi ng gobyerno na ang ating mga overseas Filipino workers ang mga bagong bayani. So nakikita po ng mga OFWs natin, ng Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo kung ano ang nangyayari dito sa loob ng bansa. Sasabihin nila, yan ba? Diyan ba napupunta ang mga taxes na binabayad namin? Ang mga taxes na nakukuha sa mga remittances namin? Yan ba ang bunga ng sakripisyo namin para sa aming pamilya? Yun ang mga katanungan po ngayon. Yan ba? Para ba sa kapakanan ng isang tao o ng isang grupo?
kaya nangyayari yan sa Senado? O personal na interes? Hindi ng kapakanan at interes ng sambayan ng Pilipino ang isinususog ng mga mambabatas natin? What has happened to the Senate? Sabi nga nila, what has happened to the Senate? Of old, nasaan na ang Senado? Kaya ngayon, marami po ang nagsasabi, actually, ngayong araw na ito, today, sa programa is a Tuesday, dito sa Pilipinas. Marami po nagbabantay na baka mayroong mga pagbabago na naman sa Senado. When we say pagbabago, baka magkaroon ng panibagong change of leadership. Ibig sabihin, baka mapalitan yung Senate presidency. O ika nga, may lumipat from majority to minority. So, binabantayan po lahat ngayon yan. Pero alam nyo, sa bawat changes na nangyayari sa Senado, may it be good or sabi natin negative, may epekto po yan dun sa function ng Senado sa pagde-deliver niya ng kanyang mandato. Kahit papano may nagkakaroon ng delay effect sa kanilang pagsasagawa ng kanilang trabaho. Although meron tayong mga senador na ang gusto magtrabaho lang para sa kapakanan ng taong bayan, pero meron din tayong mga ilang senador na mas pipiliin ang hindi umattend o biglang hindi umattend ng Senate session. Or yung iba naman, nagwo-walk out. Pero may dahilan naman daw yung kanilang pagwo-walk out. Kung bakit sila po yung nagpapaliwanag nun. Okay? Pero isa pa nangyari kahapon, sana hindi na maulit ito. Ito galing to mismo kay Senator Raffy Tulfo. And I believe sa kalahatan ng mga tao o ng mga senador na papakinggan natin at tayo maniniwala, isa na dyan si Senator Raffy Tulfo at si Senator Erwin Tulfo. Hindi ko naman sinasabing wag kayo maniwala doon sa ibang mga senador. Pero pag si Senator Raffy Tulfo nagsalita at nagsabi, you are inclined to believe him. Diba? Biro mo sinabi ni Senator Raffy Tulfo, pinatayan sila ng aircon, pinatayan sila ng internet sa Senate Plenary Hall. Kaya pala sabi niya, ba't ang init? Wala na pala silang aircon, wala pa silang internet. Okay? So, sino ang may power to do that? Napatayan sila. Pero ibig sabihin, why would you do that? O sinadya ba yun? O nagkataon lang? O naibalik ba? Kaagad? So, small things like this erodes the unity, peace, and harmony ng isang institution, especially ng Senado. And I hope, sabi nga ni Dr. Michael Bato at ni Attorney Mel Santa Maria, I hope the Senate can get their act together. Even President Bongbong Marcos Jr., sinabi niya na sana the Senate can put their act together. Ma-resolve nila ang naging problemang ito sa Senado as soon as possible. Kasi the more that this one drags, the more na nagkakaroon ito ng epekto sa kabuhayan ng bawat ordinaryong Pilipino, sa reputasyon ng Pilipinas sa international community at maging sa ekonomiya ng ating bansa. I hope we find the silver lining, and tulad nga ng tanong ko, the light. I hope we find the light. They find, meaning they, yung mga lawmakers natin. I hope they find the light at the end of the tunnel and an inspiration to solve all their problems and maintain harmony sa Senado. Muli po, sa ngalan ng ating mga Global na Tayo team, ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat sa pagsubaybay po nyo sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.